Leia, make her hair beautiful, alright? She's my girlfriend. Si Leonardo at tinulak ako patungo sa babae. Nalaglagan pa nga ng iba na naririto. You have a girlfriend? Nagugulat na tanong ng babae sabay baling sa akin. How? I mean, wow! Umupo na ako sa upuan at tiningnan ang sarili sa salamin. Totoo nga ang sabi ni Rose, ang weird ko. Hindi ko akalain na ganito ang pagmumukha ko ngayon. Bakit ko pa ginupitan? Mas lalo tuloy pumangit. Nang matapos akong gupitan ay napangiwi na lang ako dahil sa sobrang ikli. Nilagyan pa nila ng bangs kaya nagmumukha akong Dora. Bumuntong hininga ako habang sinuot ang seatbelt. Ang sabi ni Leonardo ay may pupuntahan pa kami. Saan naman kaya? Can I kiss you? Tanong niya habang nakahilig sa akin. Kumabog ang puso ko sa kaba. Napakurap-kurap ako at hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ah? Bakit mo ko hahalikan? Kinakabahan ko na tanong. Ngumuso siya at mas lalong lumapit sa akin. Because you are beautiful. Bulong niya at naramdaman kong hininga niya sa aking balat. Mas lalo akong napalunok. Hindi ako marunong humalik. Ani ko sabay iwas ng tingin. Baka hindi mo magustuhan. Ano ba tong pinagsasabi ko? Nababaliw na ba ako? Ngumuso siya at mas lalong lumapit sa akin. Ang isa niyang kamay ay nasa bintana na at ang isa naman ay nasa ibabaw ng upuan. I will teach you how to kiss. Aniya sabay baba ng tingin sa labi ko. I am a great teacher. Kapag ba marunong na ako, pwede akong humalik sa iba? Nagdilim ang paningin niya sa tanong ko. No! Agad niyang sagot. You will only kiss me, not anyone else. That's why I am teaching you. So you will be a good kisser when I kiss you. Sige. Pinikit ko ang mata ko at hinintay ang kanyang pag-atake. Pero ilang segundong hinintay ko pero wala pa rin kaya nakaramdam ako ng hiya. Pero saktong pagmulat ko'y siniil niya ako ng halik. Napasinghap ako dahil sa kanyang ginawa. Lalo na't ang isang kamay niya ay nasa bato ko na. Idiniin ako lalo sa kanya. Pumikit ako tumawak sa kanyang balikat. Sinubukan kong sabayan ang kanyang halik. Ngunit hindi talaga ako marunong. Open your mouth. Utos niya na hindi ko masyadong naintindihan. Ngunit sinunod ko siya. Binuksan ko ang bibig ko at halos maubusan ako ng hininga. Good girl. Sambit niya sa halik. Halos maipit na ako sa backrest dahil sa sobrang agresibo niya. Naging malikot din ang kamay niya dahil umabot sa hita ko. Nang hindi ako halos makahingay, tinulak ko siya papalayo sa akin. Hinihingal ako at pulang-pula na ang mukha ko. Nang tiningnan ko siya'y unti-unting ngumisi sa akin. Now you'll learn. Inayos niya ang kanyang sarili at nagsimula na siyang nagmaneho. Bumilis ang tibok ng puso ko at sinapo ko ang dibdib ko. May naramdaman na ba ako sa kanya? Bigla akong kinabahan at natakot. Ano kaya ang pakiramdam ng ganun? What do you want to eat? Tanong sa akin ni Leonardo. Dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant matapos niya akong bilhan ng damit. Suot ko ngayon ay isang kulay royal blue na dress na umabot hanggang tuhod. Ikaw na lang ang bahala. First time ko rito eh. Sambit ko at yumuko. Wala akong masyadong alam sa pagkain ng mga mayayaman. Karinderya, Jollibee at McDonald's lang ang afford ko. Kaya wala akong mapili rito dahil hindi ako pamilyar. Really? Ngumuso siya. I will make sure you will eat a lot today, Ashley. Nagningning bigla ang mata ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Talaga? Ngumiti siya sabay hawak sa kamay ko na nasa lamesa. Naibaba akong tingin ko roon sabay angat muli ng tingin sa kanya. Yup, you can eat whatever you want, baby. Kumalabog muli ang puso ko. Bakit mo ba ako tinatawag na baby? Hindi naman ako bata. Nagulat ako nang bigla siyang humalakhak. Your innocence make me crazy, Ashley. Ano bang gagawin ko sa'yo? Umiling-iling siya. Is it bad? Hindi ba ako katulad ng mga babae mo? Napalunok ako. Why am I asking like that? Nababaliw na ba ako? Gusto ko na ba talaga siya? Kumunot ang noo niya. What are you talking about? Wala na akong babae. And no, walang-wala sila sa'yo. You are more than anything, Ashley. Bumuntong hininga ako. I should keep my own feelings. Wala akong balak mag-confess dahil ako lang ang masasaktan.
Alam ko naman na hindi magtatagal ang setup na ito. Nararamdaman ko yun. Humugot ako ng malalim na hininga at napatingin na lang sa kawalan. Saka ko lang nalaman na nasa isang Italian restaurant kami ngayon nang nakita ko ang menu. Halos hindi ko maibuka ang bibig ko nang nakita ko ang presyo. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkain ng mga ito. Napangiwi ako sa naisip. Ang mahal ng mga presyo. Hindi afford ng isang dukhang katulad ko. Humugot ako ng malalim na hininga bago tiniklop ang menu. Sabay lapag sa lamesa. Nakita ko na nag-angat ng tingin sa akin si Leonardo at bumaling ang mata niya sa menu na nasa lamesa. Kumunot ang noo niya sabay baling muli sa akin. Why? You don't like the foods? Kinagat kong labi ko sabay iling. Wala akong alam sa mga pagkain lalo na't yumuko ako. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong kainan. Kumirot ang puso ko. Oo nga, totoo naman na hindi pa ako nakapunta sa ganitong lugar. Hanggang mura na fast food lang ang kaya ko. Nanliit at nahihiya ako sa sarili ko. Social si Leonardo at nababagay talaga siya rito. Ako lang yata ang dukha sa restaurant na to. Napasinghap ako nang hinawakan ni Leonardo ang kamay ko na nasa lamesa. Gulat akong nag-angat ng tingin sa kanya. Then you must enjoy, since it's your first time, Ashley. Ngumiti siya sa akin. I will buy whatever you want. Hindi ko maiwasan na masiyahan sa narinig. Ang totoo ay gusto kong tikman ng mga pagkain na nasa menu. Talaga? Kumislap ang mata ko. Totoong sinabi mo? Aha. Tumango siya at nagulat ako nang iniangat niya ang kanyang kamay. Waiter! Tumikhim siya at umayos ng upo. Kinagat kong labi ko at pinagmasdan si Leonardo. Gwapo talaga siya at marami siyang ugali. Minsan masungit, minsan sweet, at minsan malandi. Ang sabi niya ay gusto niya ako. Kung totoo nga ang sinabi niya, ano naman ang nagustuhan niya sa akin? Pasimple kong sinuklay ang buhok ko gamit ang kamay ko. Napansin yun ni Leonardo kaya ngumuso siya. Do you like your new haircut? Tanong niya at kinuhang menu na nasa lamesa nang dumating ang waiter. Hindi ko muna siya sinagot at tinintay muna na matapos sila ng waiter. Hinawi ko ang bangs ko dahil hindi ako sanay. Nang umalis na ang waiter ay saka ko siya sinagot. Gusto, sagot ko sabay kagat sa ibabang labi. Kaya lang at nawiwirdohan ako sa bangs ko. Tingin ko ay hindi bagay sa akin. It looks good on you, baby. Kumindat siya sa akin. Napasinghap ako at naramdaman kong pagbilis ng tibok ng puso ko. Humahataw ito sa kaba kaya napalunok ako. Baby, ngumisi siya at humilig sa lamesa. Pinagtagpo niya ang kanyang ngipin habang nakangisi. Yup, baby. You are my baby, Ashley. Uminit ang pisngi ko sa kanyang sinabi at nag-iwas ng tingin. Tumikhim ako. Anong makukuha mo kapag naikasal ka sa akin? Tanong ko bigla. Umawang ang labi niya at umayos ng upo. Inayos niya ang kanyang polot saka seryoso akong binalingan. Kapag ikakasal ka na, hindi ka na pwedeng mangbabae. Seryoso ka ba sa kasal? Kinunutan ko siya ng noo. Tingin ko, hindi ka ganun na lalaki lalo na't bata ka pa. You think so? Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang baba na para bang nag-iisip. I know that already. Actually, I am not taking it seriously. Umawang ang labi ko at biglang nabuhayan. Then that's good. Sabi ko na maghihiwalay. But that was before. Pagputol niya sa akin. But now I am serious. I am serious, Ashley. Namilog ang mata ko. I like you. At baka mas lalong lalalim pa itong nararamdaman ko sa'yo. Nanatiling nakabuka ang bibig ko. Napakurap-kurap. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may gusto siya sa akin. Bakit mo naman ako nagustuhan? Tanong ko at lumipat ang atensyon ko sa waiter na naghatid sa mga pagkain namin. Bigla akong natakam sa nakita. Because I like you. I don't have a reason. I just like you. Umiwas siya ng tingin. Napailing na lang ako at bumuntong hininga. Kapag ikakasal ako sa'yo, tatanggapin ako ni Papa kahit ayaw niya. Ani ko sabay tiim sa bagang ko. Ikaw, anong makukuha mo sa setup na to? Hindi ka naman siguro papayag kung wala. Ngumisi siya at sumandal sa backrest ng upuan. Ikaw? Namilog ang mata ko't biglang naguluhan. Ha? Akin ka na. Bumilis ang tibok ng puso ko.
Hindi ko pinahalata na naiilang na ako. Para akong nakuryente nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko. I will make sure you will fall for me. Ngumiti siya sa akin. I will show you the world you deserve, Ashley. What kind of world? Nagtataka kong tanong. The world you originally belong. Hindi ko siya naintindihan. Mabuti na lang at hindi nagtagal. Nagsimula na kaming kumain at halos hindi ko na siya kausapin dahil focus na focus ako sa kinakain ko. Hey, slow down. Paalala niya. Baka mabilaukan ka. Nang tiningnan ko siya ay nakita ko nang umiwi siya. Bigla tuloy ako nakaramdam ng hiya pero pinagpatuloy ko pa rin. Hindi dapat ako mahiya. Libre niya naman ito at siya naman ang magbabayad sa mga kinakain ko. Sa sobrang tuwa ko sa kinakain ko, ay agad akong natigilan nang naalala ko si nanay. Ngumuso ako at naibaba ang tingin sa pizza na hawak ko. Malungkot ko itong tinitigan. Hey, may problema ba? Nag-aalala niyang tanong at naibaba niya ang wine glass niya. Hindi ba masarap? Oh, you want a new set of food? Umiling ako at nagsimulang tumulo ang luha ko. Nakita ko na nataranta siya at napatayo. Okay lang ako. Pagpigil ko sa kanya, sabay kuha sa tissue na nasa lamesa. Naiiyak lang ako. Bumalik siya sa pagkakaupo. Why are you crying? I am worried, Ashley. Wala. Naalala ko lang bigla si nanay. Pag-amin ko at natawa. Pangarap kasi namin ng kumain ng masasarap. Ngunit ako lang yata ang nakaranas. Sinubo ko ng natitirang pizza at napapikit. You want to bring foods to your mom? Tanong niya sabay ngisi. We should visit her. I want to meet the mother of my future wife. Umawang ang labi ko at napayo ko. Baka ayaw mo sa lugar namin. Hindi katulad ang lugar namin sa inyo na maganda at... I don't care. You don't have to worry about that. Ngumiti siya muli at tinawag ulit ang waiter. I realized na mabait naman pala itong si Leonardo. Maybe he is a jerk for hurting a lots of girls. Pero alam ko na mabuti siyang tao. Sana ay dalasan niya ang pagngiti. Kinakabahan ako kapag poker face siya lagi at salubong ang kilay. Ako na lang siguro. Ani ko sabay hawak sa plastic bag. Nasa may iskinita na kami at nakapark ng sasakyan ni Leonardo. Masyadong masikip para sa isang katulad mong lugar na napasinghap ako nang hinaplos niya ang pisngi ko. You don't have to worry, Ashley. I told you, I want to meet your mom. Napalunok ako't saglit siyang tinitigan. Bumuntong hininga ako't unti-unting tumango. Nauna siyang lumabas ng kotse at saka ako pinagbuksan. Salamat. Sambit ko at bumaba na. So, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanang bulsa. Lead the way, baby. Uminit muli ang puso ko. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan. Ngumiti lang siya at hindi na nagsalita. Anak, nandito ka pa at napasinghap si nanay at nabitawan niya ang walis na dala niya nang nakita niya si Leonardo. Good day, tita. Nagmano siya kay nanay na ngayon ay gulat na gulat pa rin. Nay! Ngumuso ako at kinurot ang kanyang kamay. Anak ka ni Rufa, di ba? Gulat na tanong ni nanay. Ikaw yung... I am, Tita Athena. Nice to meet you again. Magalang na magalang si Leonardo na ikinagulat ko. Magkakilala ba si nanay at Leonardo? Tingin ko'y oo. Kasi nang nakabawi sa pagkagulat ay asikasong-asikaso niya si Leonardo. Nay, nilapag ko sa lamesa ang dala kong pagkain. Hinay-hinay, bago ka palang naoperahan. Malakas ang nanay mo, anak. Sambit ni nanay habang may dala ng juice. Lumapit siya kay Leonardo at saka umupo sa tapat nito. Nagkita tayo, ulit. Masayang sambit ni nanay. Huling naaalala ko ay high school ka pa. Nanatili lang akong nakatingin sa kanila. Napakamot si Leonardo sa kanyang buhok. Nahihiya. May hiya pala siya? Bakit mo nga pala kasama ang anak ko? Nagtatakang tanong ni nanay. Hindi kasi ito pala kwento sa akin. Hindi ko alam na kaibigan mo pala itong anak ko. Inakbayan ako ni nanay. Nakita ko ang pagniwi ni Leonardo at tumikim pa siya. Sinaway ko naman si nanay. Nay, tama ng kwentuhan. Nilabas ko ang mga pagkain galing sa restaurant. Namilog ang mata ni nanay nang makita ang mga pagkain. Nay, masasarap yan. Libre niya.
Ang dami naman nito. Gulat na sambit ni nanay, sabay baling kay Leonardo. Ang bait mo namang kaibigan. Umigting ang panga ni Leonardo at hindi yata nagustuhan ng narinig. Pumikit ako saglit at sakayo mo ko. Nay, siyang lalaking pakakasalan ko. Joker ka na pala, anak. Anong marahas na napasinghap si nanay at napatayo? Bigla akong kinabahan dahil sa kanyang reaksyon. Nakita kong pagngisi ni Leonardo. Ngunit nang nakita niyang nakatingin ako sa kanya ay napawi ito. Ano? Si nanay. Grabe ka naman, iho. Naalala kong sinabi mo sa akin noon na may Tita, what do you want to eat? Do you like the food? Pagputol ni Leonardo. Naningkit ang mata ni nanay at nang may napagtanto ay tumawa na lang at tinapik ang balikat ni Leonardo. Wala talaga akong naintindihan sa dalawang ito. Mas lalo pang kumunot ang noo ko nang huminga ng maluwag si Leonardo. Marami pang nakwento nilang dalawa sa isa't isa. Napansin ko na sobrang komportable ni nanay kay Leonardo at ganun din si Leonardo kay nanay. Siguro ay nagkita na sila noon. Nililigpit ko ang kanilang kinainan ngayon. Hindi ko maiwasan na mapangiti, lalo na't ngayon ko lang nakita si nanay na sobrang saya. Pupunta na sana ako sa may lababo nang biglang nagring ang phone ni Leonardo. Kumunot ang noo ko at binalingan siya. Napansin ko na nakakunot ang noo ni Leonardo habang nakatitig sa phone niya. Ayaw mo bang sagutin, iho? Nagtatakang tanong ni nanay. Tumikhim siya at tumayo. Binalingan niya kami pareho. Sasagutin ko lang ang tawag, tita. Paalam ni Leonardo. Sige, iho. Si nanay sabay ngiti. Napailing na lang ako at inilapag sa lababong mga pinggan. Bumalik ako roon at hindi ko sinadyang nasilip ang kwarto ni nanay na nakabukas. Kumunot ang noo ko nang nakita kong sari-sari na paper bag. Lumapit ako roon at umawang ang labi ko dahil sigurado ako na mahal ang laman ng paper bag na yon. Anak, ako na lang ang Nay, sinong nagbigay sa inyo niyan? Tanong ko sabay baling sa kanya. Nakakapit sa doorframe ang isang kamay ko. Nakita ko na namutla si nanay sa tanong ko. Pinaniningkitan ko siya ng mata. Nay, tawag ko. Yumuko si nanay at hinawakan ang kanyang parehong kamay. Galing sa papa mo yan. Sagot niya. Napasinghap ako't lumapit sa kanya. Hinawakan ko ng marahan ang kamay niya at tiningnan siya. Nay, mahinahon kong tawag sa kanya. Guilty ang kanyang mukha nang mag-angat siya ng tingin sa akin. May relasyon ba kayong dalawa? Tanong ko. Wala naman siguro, di ba? Kinabahan ako sa tanong ko. Anak, tanggap ka ng papa mo. Nay! Tumaas ang boses ko, tumigpit ang hawak ko sa kamay niya. Naririnig mo ba ang sinabi mo, Nay? Tiningnan niya ako. Totoong tanggap ka ng papa mo. Kailangan niya lang magpanggap na hindi. Nay! Hindi yan ang kailangan kong marinig. May relasyon ba kayo ni Papa? Kinagat ni nanay ang kanyang labi bago unti-unting tumango. Napasinghap ako't nabitiwan ang kanyang kamay. Hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni nanay. Alam niyang may asawa si Papa. Anak, humakbang siya papalapit sa akin. Magpapaliwanag ako. Nay, may asawa na po si Papa. Alam mo yun eh. Naiiyak ko na sabi. Hindi mo kilala si Tita Talina. Madadamay ang tahimik mong buhay, Nay. Hanggat malapit ka kay Papa. Anak, walang masama sa ginawa namin ng papa mo. Dahil namilog ang mata ko't inilingan siya. Ano bang sinasabi nitong si nanay? Maling-mali ang silang dalawa. Ano bang pumasok sa kokote ni nanay? Bakit siya pumatol sa lalaking nang iwan sa kanya? Bakit siya pumatol sa may asawa? Nay, hiwalayin mo si Papa. Malamig kong sambit. Alam ko na matalino ka, Nay. Huwag mo nga hayaan na magulo muli ang buhay mo. Hindi na sumagot si nanay, kaya niyakap ko na lamang siya. Alam ko, mahal na mahal ni nanay si Papa. Palagi niyang kinikwento sa akin. Pero nagmahal siya ng maling tao. Pumatol siya sa maling tao, kaya naiiyak ako para sa nanay ko. Nang dumating ang hapon ay nagpaalam na kami kay nanay. Tahimik lang ako sa kotse habang nagmamaneho siya papauwi. Mabutit walang bodyguard sa kanya dahil naiilang ako. Sinandal ko na lang ang ulo ko sa bintana at napapikit. Naguguluhan na ako. Tanggap ako ni Papa. Paano?
At bakit ayaw niya akong ipakasal gayong siya mismong nag-alok sa akin na magpakasal sa isang lalaki? Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Leonardo habang nasa daan ang kanyang tingin. Nanatili lang akong nakapikit. May nangyari ba? Tanong niyang muli. Bumuga ako ng hangin bago umiling. Wala. Pagod lang ako. Yun lang ang sagot ko at hindi na muli nagsalita. Mabutit hindi na siya nagtanong dahil wala akong balak sagutin. Gusto ko na lang pumikit at huwag isipin ang nangyari kanina. Nagkulong lang ako sa kwarto. Gusto kong puntahan si Papa at sabihing tigilan na niya si Nanay. Kaya pala palagi siyang pumupunta roon dahil may relasyon pa sila. Matagal na ba silang nagkabalikan? Ipinilig ko na lang ang ulo ko. Malapit na akong ikakasal at hindi ko maiwasan ang kabahan. Sa totoo lang hindi pa ako handa, pero gagawin ko ito para sa sarili ko. Gusto kong patunayan na hindi ako magbaback out. Hindi ko akalain na tutol pala si Papa sa kasalang ito. Pero siya mismong nagtulak sa akin sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Siguro na-realize niya na hindi ako karapat-dapat sa pamilya ng mga Soto dahil anak ako sa labas. Bumukas ang pinto ng kwarto ko nang hindi ko namalayan. Akala ko ay isang katulong lang kaya hindi ko ito nilingon. Niyakap ko ang mga tuhod ko at sinubsob ang mukha ko roon. Pero nang lumubog ang malambot na kamay na paangat ako ng tingin. Mukha ni Leonardo ang bumungad sa akin. Hindi siya nakangiti. Bumaba ang paningin ko sa kanyang dala. May milk tea at isang box. Napalunok tuloy ako. Binilhan kita ng milk tea at chocolate dahil ang lungkot mo. Ani at nilapag sa side table ang dala niya. Salamat. Bumuntong hininga siya at umusog papalapit sa akin. Nang maabot niya ako, ihinaplos niya ang pisngi ko. Don't be sad. Ngumuso siya. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kanyang ginawa. Nang magtama ang tingin namin dalawa'y nauna akong nag-iwas. Hinuli niya naman ang paningin ko. Would you like to ride the horse with me tomorrow? Umawang ang labi ko at napatingin muli sa kanya. Kinalas ko ang pagkayakap ko sa tuhod ko. Horse? Tumango siya. Marami kaming kabayo. I will teach you how to ride on it. Hindi ka ba busy? Wala ka bang trabaho? Sunod-sunod ko na tanong. Napapansin ko kasi na narito na siya palagi. I am not. As long as you're here, I am not gonna let myself busy, baby. Uminit ang pisngi ko at bahagyang napayo ko. Huwag mo nga akong tawaging ganyan. Bigla siyang tumawa. Bakit? Kasi ang weird. Pagalit kong sambit at sinimangutan siya. Hindi naman kasi ako bata eh. But that's our endearment, baby. Napasinghap ako nang ipinulupot niya ang kanyang kamay sa bewang ko. And you're my baby. Para tayong magtatay kung ganun. Matabang kong sinabi. Muli siyang humalakak at bigla akong nakuryente nang ibaon niya ang kanyang mukha sa aking balikat. Leonardo, nauutal ko na tawag sa kanya. It's good that you cut your hair. Tumingala siya sa akin. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko lalo na't sobrang lapit namin sa isa't isa. Ha? It gives me access to your hot neck. Ani at walang sabi-sabing inatake ang liig ko. Napasinghap ako sa kanyang ginawa at agad na pahawak sa kanyang balikat. Hindi ko akalain na gagawin niya yon. Napapikit ako sa sarap dahil sa kanyang mga halik sa leeg ko. Leonardo, namilog ang mata ko nang narinig ang sariling boses. At bakit? Yes, moan for my name, baby. Bulong niya sa tenga ko at naging malikot ang kanyang kamay. Nataranta ako nang biglang pumasok ang isang kamay niya sa t-shirt ko. Agad kong hinuli ang kamay niya upang pigilan siya. Natigil siya sa paghalik. Why? Nakakahiya. Nauutal ko na sambit at humigpit ang hawak ko sa kanyang kamay. You will experience more than this pagkatapos nating magpakasal. Ani at hinawi ang kamay ko. Tumaas ang halik niya hanggang sa nahuli niya ang labi ko. Pumikit ako at sinuklian ng kanyang halik. Nag-init ang buong mukha ko dahil sa hinayaan ko siyang hawakan ako. Siguro dahil gusto kong ganito. At gusto ko rin siya. Do you like what I'm doing? Tanong niya sa gitna ng kanyang halik. Mahina akong napatango kaya tiningnan niya ako na ngayon ay pulang-pula na. Then good. Kasi simula ngayon, may ganito na and you will like it. At sa kanya ako nilubayan. Hinihingal ako at naramdaman ko ang pamamasa ko. Ala, ano yun? Hindi na ako makatingin sa kanya.
Gagawin namin ng ganito simula ngayon. OMG, hindi ko akalain na magagawa ko to. Nang umalis si Leonardo ay nagpapadyak-padyak ako sa kama ko. Hinayaan ko siyang hawakan yun. OMG, at hanggang ngayon ay ramdam na ramdam ko pa rin. Kinabukasan ay tinupad ni Leonardo ang kanyang sinabi. Hawak-hawak niya ang kamay ko habang pababa kami ng hagdan. Where are you two going? Salubong ni Tita Rupa sa amin. Binitiwan ni Leonardo ang kamay ko at hinalikan ng kanyang mami sa pisngi. Good morning, Mom. Malambing na sambit ni Leonardo at saka bumalik na sa akin. Ngumiti si Tita sa amin. It looks like nagkakamabutihan na kayo. That's good. I hope you will not hurt her, Leonardo. Hinawakan muli ni Leonardo ang kamay ko. Of course not. I'm gonna make sure that she will be the happiest wife ever. Uminit ang pisngi ko nang hinalikan niya ako sa labi. Sa harap ng mami niya. May kaunting tilirin ako na narinig mula sa mga kasambahay na nakasaksi. Kaya mas lalo akong namula sa hiya. Don't be shy, Iha. That's normal for a couple. Maligayang sambit ni Tita Rufa. Hindi po kami couple. Marahas na napasinghap si Leonardo at hindi makapaniwalang binalingan ako. Narinig ko naman ang pagtawa ni Tita. Oh my poor son. Humalakak muli si Tita Rufa. Well, enjoy your day, Iha. At lumayo na siya sa amin.